sa ating mga kagalang-galang miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa ating mga panawin. Nandito po ako sa pagdinig ngayon ng komite para ipagpatuloy ang aking tungkulin bilang isang mambabatas at upang lumahok sa patuloy na pagdiskubre sa katotohanan sa likod ng malalang anomalya sa public works at infrastructure sa ating bansa. Sa gitna ng investigasyon ito ay ang nasabing anomalya tungkol sa flood control projects at di umano'y partisipasyon o sa buwatan ng DPWH at iba pang mga opisyal na gobyerno, private contractors at miyembro ng Kongreso na isang malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Malinaw po na dahil sa ating pagsiwalat sa mga anomalyang ito, sa kasamaang palad tayo ay naging target ng hindi makatarungang atake, kahihiyan at mga bagay na purong kasinungalingan lamang. At ito ay dahil lamang sa mga paratang ng isang witness, si former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, na siya rin kilala bilang Marvin Santos de Guzman sa mga kasino kung saan siya nagsugal at naglustay ng pera ng bayan na nagkakahalaga ng daang milyong piso. Ginawa niya lahat na ito habang pinupuno niya ang kanyang sariling bulsa at pinupundahan ang kanyang marayang pamumuhay. Alam kong kahit paano ay makaka-relate po kayo sa sitwasyon na ito, Ginoong Tagapangulo, dahil kayo rin po mismo ay nakaranas na maging target way back in 2001 when a certain Ador Mawanay who was masquerading as a whistleblower ay tila nilin lang ang publiko sa kanyang maligaw at maling pahayag. Sa isang kakaibang pagbago ng kapalaran, this representation na masigasig na naghahanap at naglalantad ng katotohanan tungkol sa mga anomalyang ito ay naging puntirya ng mga kasinungalingan. Ako po ay inaakusuhan ng isang taong nahaharap mismo sa mabibigat na aligasyon. Someone whose testimony is riddled with inconsistencies and denials which cast serious doubts about his credibility. Nandito ako ngayon para harapin ang nag-akusa sa akin at hamunin siya na ulitin at patunayan sa harap nitong Blue Ribbon Committee at sa harapan ko lahat ng kasinungalingan ng binitawan niya under oath sa House Tricom Committee hearing. Sa huling pagdinig ng Blue Ribbon na nangyari isang araw bago ang pagdinig ng Tricom, I moved to cite him in contempt. This committee, finding him indeed to be lying under oath, ordered his detention. Nandito rin ako ngayon para ipakita sa lahat ng naniniwala sa kasinungalingan ni Bryce Hernandez na talagang walang katotohanan o basihan ang kanyang di umano'y takot na may balik sa Senado. I have been a member of this institution and I have participated in many controversial investigations for so many years. Gayunpaman, wala makapagsabi na ang Senado o sino man sa mga miyembro nito, past or present, ay pinahintulutan ng sino mang witness under its watch maging threatened, intimidated, influenced o di kaya exposed sa kahit anong pisikal na panganib. I will leave for now to the chairman and the other members of this committee the task of probing deeper into the credibility of Bryce Hernandez, if he still has any. His accusations against this representation and Senator Joel Villanueva and other falsehoods he dared to spread under oath into the records of the House of Representatives, yet suspiciously withheld from this committee. I do this to give Bryce Hernandez all the leeway to hang himself with his chain of lies and so as not to burden this committee with my being among his or his handlers' targets. Hindi man natin mapapaamin ang mga taong sadyang sinungaling na kahit harap-harapan mo silang kumprontahin ay magsisinungaling pa rin. Naniniwala ako na mapapalabas din natin ang katotohanan. Ang katotohanan na nagkamal ng pondo mula sa kaban ng bayan, ang makatulad ni Bryce Hernandez na walang pakialam sa pagkakalugmok ng ating mga kababayan sa pinsalang dulot ng baha at kalamidad. Hindi ako matitinag ng mga kasinungalingan na naglalayong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa katiwalaan bumabalot sa mga flood control projects. Buo ang aking loob na sa bandang huli, ang katotohanan ang mananaig at ang akusasyon laban sa akin ay malalantad bilang walang saysay na paninira. We're all seeking the truth, to exact accountability, and to safeguard the trust given to us by the Filipino people who elected us. They deserve and demand no less. Okay. I will proceed now with my questions, Mr. Chair. Tatanungin ko muna si Ms. Mina Elampar Jose. Una-una, kanina lamang ako nabigyan po ng kopya ng inyong sinumpaang salaysay. Meron lamang akong ilang katanungan upang malaman ng taong bayan ng katotohanan
sa likod ng kasinungalingan ni Bryce Hernandez laban sa akin. Okay? For the record, ano po ang kumpletong pangalan ninyo? Your Honor, if I may, can I have please a short statement? I hope you will not deduct it from my time. Oh, hindi. Kasi yung responses hindi kasama. Go ahead, please. Yes, Your Honor. Yes, I am Mina Jose, and I am appearing before this committee in my capacity, in my personal capacity, and as a representative of WJ Construction. I came before this committee with humility and respect to share the truth. First of all, I thank the committee through the leadership of our chairperson, Honorable Senator Panfilo Lacson, for giving me this opportunity to explain my side. Today, I wish to clear not only my name, but also the name of WJ Construction and those personalities who have been unfairly dragged in this controversy. I wish to clearly state first that to the best of my knowledge, Beng Ramos is not and have never been a staff of Senator Jinggoy Estrada or any senator or congressman. I have known her only as a staff of the Blue Ribbon Committee, particularly the Broom. And as far as I know, Beng is a dedicated government employee who has never been involved in any controversy, especially in this anomalous flood control projects that Ate Bryce mentioned in the congressional hearings. And as for myself, I speak from the depth of my heart that I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations, the baseless and malicious accusations he threw against me and WJ Construction during the congressional hearing. WJ Construction, which my partner and I have devoted decades of honest work to build, has always stood on the strength of its good reputation. We have completed numerous private and government projects, no ghost projects, no substandards. Our clients can attest to the quality of the work and the integrity with which we conduct ourselves. Everything I know and all that I can share in this hearing, to the best of my knowledge, have been fully narrated in the affidavit that I have submitted to the committee. I am here today to affirm those truths, to defend my integrity, and to stand firm for the good name of WJ Construction, which represents not only my family's livelihood, but the honest labor of the many people who have worked for us. I'm sorry, Your Honor, so emotional. Thank you so much. Thank you, Ms. Mina. Itong affidavit dated September 17, ito ba'y malaya mong ginawa at walang nagpwersa o nananakot sa'yo para gawin ito? Wala po, Your Honor. Actually, I made the narrative myself and just asked my lawyer to please prepare it in a legal format. Okay. Kayo ba nangongontrata sa DPWH? Yes, Your Honor. Alright. Ang WJ Construction ay negosyo nyo. Tama po ba? Yes po. Kailan kayo nagsimula magnegosyo? Okay, Pumasok sa construction business. WJ Construction started po as sole proprietor when my husband was still single in 1998. And tuloy-tuloy lang po yung kanyang paggawa ng projects in both private and government projects. And in 2021 po, it transitioned into a one-person corporation. So, ano yung mga kontratang nakukuha nyo sa DPWH? Meron bang mga flood control projects? Meron po kami huling last ginawa na flood control in 2023 po. 2023? Yes po. Ano-ano po lugar? Sa Manila po. Sa Manila lang? Yes po. Okay. Ilan yung mga flood control projects ninyo? So far yun pa lang po. Isa lang? Yes po. Magkano halaga? 24 million po, Your Alright. Honor. Okay. Sabi po ni Senate President Pro Temp Senator Ping Lacson in one of his interviews mentioned that you were in the Senate premises on August 19. Tama po ba? I was there, Your Honor. You were yes, here? Your Honor. Yes po, Your Honor. Ano po ginagawa niyo rito? I was invited
to do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. Sino po? Uh, Pwede ba malaman kung Your Honor, if I may, it was already stated in the affidavit po that I have submitted, and with due respect, sana po not to name na lang po the good senator because he's not really involved naman po in any of this. I know that Senator, I vouch for his credibility and Opo. integrity also. So, yung ba ang unang pagkakataon mo na pumunta kay rito, Senator? Nagpupunta na po ako dito in the past, Your Honor. In the past? Opo. Anong ginagawa niyo in the past dito? Matagal na po yon nung senator pa po yung ninong ko, si Joker Arroyo. Kasi po, bumibisita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Broome. So, sino-sino mga pinupunta? Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay. Senator Erwin Tulfo po. Ano po naging sadya niyo sa office niya? Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya lalo po pag umuulan. So ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Yes, Mr. Chair. With the permission of Senator Estrada? With the permission of His Senator. name has been mentioned. I think we owe it to him. No? Mr. Chair, the only time that I learned of the Double J construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda on the 5th floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the Double J Construction, Mina Jose. And on September 18th, I passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests na wala po muna kami tatanggapin ng mga bisita because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated dated September 9, memo September 11, memo on September 18, and of course the drawing submitted by Ms. Mina Jose for the refurbishment of my veranda on the 5th floor. Also, some contracts we're willing to submit for in this committee, Mr. Chair. Thank you. Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General, CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office at sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we flash on the screen yung footage, yung CCTV? Linawin mo yung Broome. Ano yung Broome? It's the Blue Ribbon Oversight Office Management, Your Honor. Masusundan na lang natin ito, no? Ano sa 3rd floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkakwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong Okay, oras? so from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa 2nd floor, dun ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po nun, pupunta po sa
book area, ilalag niyo po yung pangalan niyo, yung phone number niyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes Sige, po. sige, tuloy niyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng, inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nagpicture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator, bakit daw po ang tagal ko. Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Ms. Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never submitted any documents. Hindi nga po Mr. Chair, sinasabi parang lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff. Yes, yeah. To whom I have mentioned before. Senator Erwin, please, no. I think si Bryce was the one who made that assertion. Yes, Your Honor. Implying that WJ / Beng Ramos magdadala ng obligation. Can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Yun po yung yung sa proponent po nung project na ibinigay po ni Boss Henry sa kanya. At yung regarding naman po dun sa pagdadala ng obligasyon, meron po akong follow-up na magpapatunay na What exactly did you mean when you said nung ka sa house, yung obligasyon? Ano yung obligation na yon? Pera pera para po. kanino?
lagay, ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance yung, para yung sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, in my affidavit, Wait for a while, ano? And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, di ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minesyon mo yung Beng Ramos na sinabi mo, stop siya ni Senator Jinggoy. So Yes. that was the implication. Pag sinabi mong magpapadala o ipapadala yung obligation sa WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, di ba? Yes po. So yun ang ini-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Ano yun? Sino yung proponent ngayon? Ibang project po yung hindi po galing kay pinagdugtong mo Senator kasi Jinggoy. Anyway, sige, please continue, Mrs. Jose. if you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Mina, WJ Construction, Beng Ramos, for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung, to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga Bulacan. So nung sinabi niya po, ito yung thread ninyong dalawa. Sige, tuloy mo lang. yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control, tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A. Sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small B. So baka hindi na po kami tumuloy. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction sa DPWH na if you want to participate in a project na hindi ka qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So our agreement was that, but sa kanya po, bibigyan kita, ipapakilala kita dun sa contractor na qualified, but all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So ako naman po nag-agree, no? And yun po yung conversation namin. Nasabi ko, sige, ipapadeliver ko dyan yung mga document through my staff. And I have to know pa po kung sino yung taong kausap ko. Kaya medyo ano pa rin po ako medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Mr. Chair, may Mr. Chair? I interject? Mr. Chair, Yes, Senator with the Marcoleta. permission of Senator Bryce, nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina, ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon, ina-attribute mo lang bale kay Senator Jinggoy dahil stop niya si Beng, tama? Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. O iba na naman ang sinasabi mo. Ito munang isa-isa lang. Nag-iiba ka na naman ng ng salita. Excuse Sa me, House, with the, Senator Marcoleta, with the indulgence of the other members, we are suspending the one follow-up question because of the sensitivity of this issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question. Mag-freewheeling muna tayo. Sandali. Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, pero malinaw, merong magdadala, sinabi mo. Ang magdadala si Miss Mina, tama?
It's either Miss Mina or Beng Ramos po. Pero merong dadalhin, di ba? Yes po. Malinaw na malinaw yon. Walang Opo. problema doon. Wala pong problema Ngayon, doon. sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Okay, Jinggoy. kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya kung sino proponent, pero nung nag-testify ka sa House, tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villanueva ang pinangalanan mo. At Opo, sinabi mo rito, sabi ni Congressman Ridon, sorry, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jinggoy Estrada po. Sagot ni Ridon, staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jinggoy Estrada. Ang sagot mo, yes po, Your Honor. Oh. Hindi ko siya naging staff kahit kailan, simula nung pumasok ako sa Senado noong 2004 up to the present. Hindi ko naging staff si Beng Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff ko si Beng Ramos? Your Honor, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Beng Ramos? Si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Mr. Alcantara, can you confirm his statement? Respectful din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong pangalan to, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya, taga Santa Maria po yan eh. Hindi ko naman po personally kilala po yan eh. So, Every time na lang po, sa akin lagi yung turo niya. magkababayan kayo ni Beng Ramos? Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. Alright. Meron ka pa sinabi, sa House, this was the time na meron pang project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magdi-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Oh. Ano ibig sabihin niya? Ito po yung binigay nga po na project ni boss kay ma'am na contractor, kay Ma'am Mina, slash Ma'am Beng Ramos. I thought, kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? We never met po. Ngayon ko lang po siya nakita. And I swear that, alam po ni Ma'am Minang, hindi po kami Miss Mina, nagkikita. kilala mo si Engineer? Hindi po, Your Honor. Anyway. Kahit po si Sir Bryce Teka, sa phone Sino ko lang. nagpakilala sa iyo kay Bryce? Binigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So over the phone lang po kami nag-usap. Okay, so kinontak mo na siya on the Opo. basis of Opo. Thank you. Okay, just to pursue further, no? Miss Mina, ni minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, sa opisina ko. Tama po. Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Ngayon lang po. Ipinatawag ka sa hearing na ito dahil nabanggit ang pangalan mo at yung WJ Construction sa testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso noong September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na inilantad ni Bryce Hernandez doon sa House hearing. Okay? Natatanda mo ba itong text message na ito? Yes po, because I still have that in my Ikaw phone. ba nagpadala nito? Ako po. Ikaw? Ako po. Bakit Beng Ramos ang nakalagay doon? Pinanood ko nga po yung hearing ng congressional and it appeared po na to Bryce, ang ka-text niya po ay si Beng Ramos. So, bakit Beng Ramos ang nakalagay rito? Kasi po ang pakilala ni boss sa akin is Beng Ramos is staff niyo po, hindi naman po si Ma'am Mina. Si Beng Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni Boss Henry ko po. Paano niya malalaman? Hindi naman kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po Alam mo, nagkaroon po kami ng connect ni Alam mo, Ma'am Beng Ramos tsaka si alam mo, Ma'am Mr. Mina. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Anyway, so, ang pagkakaalam mo, sino nag-text sa'yo nito? Si Miss Mina o si Beng?
Ayun po. Nakalagay po pala yung akala ko po, si Ma'am Beng Ramos. Pero si ano pala, Ma'am Mina ng WJ Construction po. Okay. Ito, nangyari ito December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado itong, namin, Sabado to, December 10, 2022. Kaupo lang namin mga bagong senador nun. Okay? Senator So- Jinggoy, Yes. with the Yes, please. Mr. Chair, Go ahead, please. interjection lang, Mr. Senator Jinggoy, kung baka pwedeng to give clarity, saan yung Beng Ramos na yan? Paupuin natin dito. Mr. Chair. Yes. I have conferred already, if I may, I have conferred with the chairman of the Senate Blue Ribbon due to humanitarian reasons because she is suffering from stage 4 cancer. So, kawawa naman. We decided against inviting her because she's undergoing chemotherapy. Well noted, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I don't know about that information. Thank you. But sana, para maklaro ito. But thank you, Mr. Chair. Okay.